Tanong ko lang din, paano ka nga ba nagsimula sa food vlogging? Nagsimula ako circa 2018. 2018, Yan, bago ang mga main mag-pandemic. platforms pa lang nun ay YouTube at Facebook. Yeah. Tapos, mahilig na talaga ako sa food and travel. Katulad pinag-usapan natin kanina, bata pa lang ako nanonood ng TLC, Anthony Bourdain, Andrew Zimmern, sa local, si Biyahe ni Drew. Then 2017, napanood ko sa YouTube si Mark Quinn. Sabi ko, yung galing, pwede ka pala magkaroon ng show na wala akong producer, try ko na mag-isa. So, tinry ko using my iPhone 6 na binigay ng AirPods ko and a fake Gorilla Pod. Nag-practice ako noon. Sabi ko, ano kayang paano intro ko? Ganyan. Sinimula ko sa Binondo. Tapos yun. Tapos after ko mag-shoot, nag-edit na ako. Pinod ko sarili ko. Sabi ko, grabe, no? Ang pangit. Pangit. Pangit Bakit kung magsalita. naman? Ang pangit ng editing ko. Pero sabi ko, nag-enjoy ako Ano, okay, sige, tuloy-tuloy ko siya. Hanggang nagtatrabaho pa ako noon sa Uniqlo. Sa Uniqlo, first job ko yung Uniqlo. And then lumipat to ABS. Ginagawa ko pa rin siya part-time. Every weekend, doon ako nag-shoot. And then naglakas loob ako, 2019, sabi ko, try ko full-time. Try ko lang, bigyan ko sa sarili ko ng 6 months. Kapag yung 6 months na yun, kasi bata pa ako nun, inisip ko, siguro mga 22 years old ata ako. Sabi ko, habang bata pa ako, pwede bang magkamali Yun. Kasi iniisip ko paano kung yung mga 30 na doon ko maglakas loob, full-time ko na to. So during that time, full-time ko siya, sabi ko, 6 months lang. Kapag 6 months, pumabor sa akin yung panahon, praise God, edi okay, kung hindi, edi hindi. Yun, awan ng Diyos. Okay naman siya. Yun, tuloy-tuloy na. No? Yun yung parang napaka-importante, lalo na sa mga content creators. And actually, sa lahat din ng career, yung hindi ka takot maging beginner sa simula, no? Oo, pare. Kasi, pag nagsimula, ang motto ko lang dyan, hindi ka mananalo sa loto kung hindi ka tataya. Diba, ano malalaman yung resulta? Diba? Kung nag-fail ka, at least nag-fail ka. At least pag binalikan mo, paano kaya kung sinubukan ko yun? Paano kaya mangyayari? At least alam mo, sinubukan ko siya so hindi nag-work. So, tatry ako ng iba. Ganun. Tsaka marami kasing tao na pag nakita na hindi nga, sasabi mo kanina, ang pangit, na ang daming susuko na kagad Lalo sa content creation ngayon, sa dami, panigurado pare, sa modern age ngayon, kahit yung mga bata mong pinsan o anak mo, pag tinanong, anong gusto mo paglaki? Diba dati, doctor, teacher, ngayon, vlogger. Diba? Pero, dapat as early as na ganong age, maisip din nila or masabi nila na hindi lang siya basta-basta like, hindi madali. Hindi siya madali talaga. Pwede ka sumikat, pwede kang magka-trending na video, pero ang hirap nun yung consistency. Totoo. Na pwede kang maging sikat for 1 year, pero ano na next year? Totoo. Yun yung goal ng Chewy Show na ako, very proud naman ako na kahit papaano, yung nandun ka pa rin. Pwedeng hindi ikaw yung number 1 vlogger ngayon, pwedeng hindi ikaw yung most viewed food vlogger ngayon, pero yung kahit papaano, may nakakilala pa rin sa'yo. Yun yung mahirap talaga. Totoo. Tsaka napapansin ko kasi sa'yo, patuloy din yung evolution nung channel mo. As in talagang you always reinvent yourself. Thank you, pare. Thank you. Yun ang nakita ko sa kasi yun nga dati napapanood ko pa yung medyo yung hindi pa sobrang produced na klase na content mo. Unti-unti nag-evolve. Sabi ko, grabe no, paganda yung content ni Chewy. Kailangan kasi hindi lang sa mundo ng parang sa produkto, may bago kang business, 'di ba? Nagsimula ka sa paresan. Di naman forever na ang pares mo nakalagay lang sa mangkok. Dapat ilalagay mo yan sa mas, 'di ba? Kunyari lumaki ka, dapat mas makulay yung plato mo. Tapos mas maganda yung restaurant mo. Pwede mo lagyan ng aircon, pwede mo lagyan ng any furniture. So parang ganoon din sa content creation na bawal ka matigil dyan porket may nanonood sa'yo, porket may pangalan ka na, porket may nagpapapicture sa'yo, titigil ka sa ganyang quality. Sige, may manonood sa'yo, pero paano ka makaka-attract ng bagong viewers? Totoo. Which is siguro sa akin, ngayon sa YouTube ko, may iba na, ngayon ko lang nahanap to si Chewy. 6 years na ako nag-content. Pero hindi siya bad thing. It's a good thing kasi nakakuha ka pa rin ng bagong customers, o bagong viewers, parang ganun. So, evolving talaga. Ako naniniwala sa quality. Quality over quantity. Totoo. Diba? Kasi importante talaga yun Tsaka kasi iba yung binibigyan mo talaga ng effort kasi magkakaroon siya ng quality pag binibigyan mo ng effort Tsaka yung sinasabi mong saya kanina, yun yung nagpapasaya dun yung effort na ibinibigay mo dun sa product mo Learnings pare, kahit yung kaya nga yung iba dyan, yung ibang learnings ko, nanggagaling yun pare sa sa comments. Comments. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung content creator ka, dapat matuto kang mag-filter ng negative comments, constructive criticism sa bashing. Totoo. Kasi yung bashing, pwedeng sabihin, bano mo, mukha kang ganyan, mukha kang unggoy, mukha kang ganyan, I guess mo ba? Yan ang pinag-aaralan ko pa. Yung constructive naman, yan yung kunyari, Chewy, lagi mo sinasabi yung word na juicy. Chewy, yung mic mo medyo masakit sa tenga. Di ba parang, negative nga yun. Pero kailangan, di ba? may point siya. Point siya. So, inabasa ko yun, ina-absorb ko yun, di ba? Yung bashing naman,
masasaktan ka. Okay, sige, may ilang segundo, pero wala, hindi ko naman kilala yun eh. Diba? Anong epekto sa buhay ko niyan? Ang gandang payo sa akin nun kasi sa totoo lang yan. Kasi syempre yung sa akin medyo we deal with topics nga na medyo may onting pagka-controversial minsan. So dumadami rin yung bashers pero marami rin constructive criticism. So yun yung tinuturuan ko sa sarili kung paano ko ba malalaman kung ano ba doon sa Alam mo, Baste, gusto mo ba kita ng magandang mindset pagdating sa bashing? Oo. Ito na isipin mo. Michael Jordan, greatest of all time. LeBron James, might be the greatest of all time. Pero walang Diyo, may mga basher yun. Lahat. Sino ba naman ako, diba? Sino ba naman ikaw para hindi magkaroon ng basher? Totoo. Ang gagaling mga multi-billionaire Oo. sa Amerika yun. Pero may basher, sasabihin bano si LeBron, sabihin bano naman si Jordan yan. Si Scottie Pippen lang naman nagbuhat dyan eh. Di ba? Yung mga pinakamagagaling na yun. No? Sino ba naman ako, di ba? Totoo. Sino ba naman? Yun na lang iniisip ko minsan eh. Lahat talaga meron yan. Maliit o pamamalaking content creator ka o tao, meron talaga. Hindi mo talaga mapiplease lahat. Bro, kanina nabanggit mo na yung pagka pumabor sa'yo within 6 months yung universe o yung tadhana, ano yung ginawa mong parang signal no na, nasabi mo na, oo nga, pumabor sa akin, kaya itutuloy ko na? Gandang tanong. Siguro yung views, Oo. yung kahit papaano nakaka-income generate naman ako. I mean, di malaki, pero kahit papaano na tatapatan niya yung sweldo ko sa ABS, which is 18,000 pesos. Yan. So, natatapatan ko naman. Kasi yun lang goal ko, kahit matapatan ko lang. Para lang masabi kong worth yung risk ko, worth yung pag-leave ko o resign ko. Tapos yun, natatapat ako naman. Kasi bawal naman pare, sa mundo ng ganyan, bawal naman puro passion at hard work lang syempre, Kasi kailangan natin. lalo yung gantong trabaho, di ba, gumagastos ka, bili ka sa gantong pagkain, ganyan. So, kailangan talaga wini-weigh-in mo. Tapos yun, parang nakikita ko naman na kahit paano may nakakilala sa'yo. Yun yung naging good signs talaga sa kanya. Kaya tinuloy-tuloy ko talaga. Tawag dito, nung nagsimula ka ba, foodie ka na before ka pang mag-content or talagang parang nagsabay na lang sila na parang nag-evolve din yung pagiging foodie mo dahil nagko-content ka? Foodie na talaga ako. Kasi mataba talaga. Fluctuating ako eh. Mataba, payat. Kahit napansin ko nga sa dati. Kahit nung bata ako, mataba. Mataba talaga ako nung bata. Tapos pumayat ako teenagers, tumaba ulit. So, milig talaga kumain kasi siguro pinaka ko yung core nun is yung nanay ko, masarap magluto. Oh. So, everyday, iba-ibang ulam. Every Sunday, iba-iba yung ulam. So, siguro doon na yung hasa ko na tumaas yung, siguro yun eh. Alam ko, Paps Chewy, paano ba masasabi na masarap ka, magaling ka mag-review ng pagkain? Siguro, hindi naman ako chef eh. Wala naman kulyari background. Pero siguro standard ko yung luto ng Airmats ko eh. Gets. Parang lahat naman siguro ganun, di ba? Actually, ako rin. Pag sanay ka kasi sa masarap na luto, alam mo rin yung hahanapin mo mga elements sa iba't ibang pagkain. So yun, siguro, yun lang naman. Foodie talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, siguro yung iba, 13, 12 years old, nanonood niya ako TLC. So doon pa lang na-entice na ako na parang man versus food. Inuubos yung ganito kalaking burger. Tawa ako. So, masasabi ko foodie talaga. Pero not to the extent na like this one. Na dumating na ako sa puntong kumakain ng unggoy, kumain ng tawag dito, palaka, kumain ng daga. Yun yung di ko ina-expect na, kakayanin ko pala. Pero all influence lang din yun ni Sunny. Bro, kanina nabanggit mo nga yung dun sa yung nakakuha ka na ng income. Pero kasi dito sa content creation, alam natin na maglalabas ka muna ng maglalabas, mag-spend ka ng time, resources and all, matagal na panahon bago ka mag-income. Sa'yo, mga ilang taon dumating yung na-monetize ka and naramdaman mo na rin talaga? Siguro 2020 lang din talaga na-monetize eh. Dati, Pero 2 years. 2 years, 2 years. Iba. Dati, nag-resign ako. Ito, maging honest ako kumikita ko nun, may mga nag-i-invite sa akin. Sa go-offer ng tawag dito, brand deals. Mayari, restaurant nila. Pero mga mali lang. Pero lang yun, mga 500, 1,000. Tapos, siyempre, wala pa naman akong kumikita sa mapatol ako. So, dala ko yung camera. Doon may camera, hindi na ako cellphone, camera na talaga, konting ilaw. Tapos yun, doon ako kumikita. So, mga maliit-maliit siya, pero mapatol ako marami. Doon, tapos eventually, na-monetize na. Ayun na. Kaya tuloy-tuloy na naman.